So yun na nga guys, at magsisimula na ang Jones Cup at nasa Taiwan na ang ating Gilas Pilipinas Women para lumaban sa prestigious tournament na ito. 11 players lang ang nasa lineup ni Coach Pat Aquino, kabilang sina Vanessa De Jesus, Jack Animam, Kate Castillo, Ella Fardo, Katrina Goitinco, Monique Del Carmen, Margaret Dueñas, Naomi Panganiban, Luna Uzar, Sumaya Sugapong at si Yvette Villanueva. Wala sa lineup sa Jones Cup si veteran Afril Bernardino dahil sa AFP duty. Gagamitin nila ang stint na ito bilang paghahanda para sa mas mabigat na laban, at yan nga ay ang FIBA Women's Asia Cup, kung saan pwede tayo makasungkit ng World Cup ticket next year. As of now ay pang-anim tayo sa power ranking, kung saan ang ranking ng FIBA ay base sa final placings nila noong nakaraang Asia Cup sa Australia. Muling tinawag ni Coach Pat Aquino si Vanessa De Jesus, now a Notre Dame guard, bilang naturalized player ng ating Gilas Pilipinas Women. Pero teka, kahit 100% Filipina si Vanessa, dahil nga parehong Pinoy ang magulang niya, ay naturalized pa rin siya under FIBA rules. Bakit nga ba? Kasi sa Amerika siya pinanganak at nakakuha lang niya ang Philippine passport niya at the age of 21. Lagpas na yan sa FIBA requirements na before age 16 ka dapat kumuha ng passport para makonsidera kang local player. Sayang, di ba guys? Proud Filipina pa naman si Vanessa at ramdam mo ang lalim ng pinaghuhugutan niya kung bakit gustong-gusto niyang i-representa ang Pilipinas. Kaya maraming Pinoy fans ang nanghihinayang dahil kung logic ang pag-uusapan, she should have been a local, kaso na technical siya kaya naturalized player lang ang bagsak niya. Para sa akin, flawed talaga ang rule ng FIBA na ito. I mean, lugi naman kung 100% Pilipino ka pero hindi ka pwedeng ituring na local dahil lang sa passport timing, kahit naman valid ang reason kung bakit ang pamilya mo at pinanganak ka or doon ka lumaki. Kaya tuloy maraming bansa ang sinasamantala ang loophole na ito. Yung iba nag-aalaga ng batang imports at pinapakuha agad ng passport bago pa mag-16. Isang classic example dito ay ang Qatar, na noong early 2000s ay agresibong kumukuha ng mga bata from the US, Serbia at Africa. Walang blood ties, walang connection, basta at least bigay agad sila ng citizenship. Buti na lang nabisto sila ng FIBA at pinahinto. Ngayon maniwala man kayo or hindi, may ibang bansa na tingin nila pati ang Pilipinas ay nag-exploit din ng rule na ito. Bakit nga ba? Kasi madami tayong field foreign players na may dual citizenship, gaya ni Kobe Paras na minsan na rin nareklamo sa FIBA dahil sa eligibility niya. Dahil dito nagsumite ng proposal ang SBP sa pangunguna ni Manny V. Pangilinan na sana naman i-consider bilang local ang isang player kung may at least one Filipino parent kahit after 16 niya nakuha ang Philippine passport. Pero tinanggihan nga ito ng FIBA. Sabi nila, kailangang bata pa lang ay may legal and emotional connection ka na sa bansa na gusto mong irepresenta, kaya before 16 dapat makakuha ng passport ang isang manlalaro. Fair point nga ba ito? Medyo. Kasi may mga players din na ginagawang stepping stone lang ang nationality para lang makalaro internationally or kumita ng pera kahit walang tunay na attachment sa bansang gusto nilang irepresenta. Pero sana guys magkaroon ng middle ground. Isang naiisip kong suggestion ay kung parehong Pinoy ang magulang at kahit over 16 mo na nakuha ang passport mo, pwede ka pa rin maging local pero dapat under strict FIBA review. Kailangan lang ng valid documents at proof of connection bago kapayagan ng FIBA na maging isang local. Kung ganon guys ang mangyayari, mas madami tayong field foreign talents na pwedeng maglaro bilang local, pero yun na nga, for now. Sa August 2, unang laban ng Gilas Women sa Jones Cup. Kontra ito sa host team na Taiwan. Mapapanood po sa ating channel ang full game highlights ng lahat ng laro ng Gilas Pilipinas Women, kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification icon para ma-notify ka as soon as ma-upload natin ang kanilang mga laban. Let's all support them guys, pray for no injuries, and remember, ang tunay na laban ay sa FIBA Women's Asia Cup kung saan pwede tayo makabingwit ng malaking isda, at yan nga yung ticket to the Women's Basketball World Cup.